Magandang umaga, mga kababayan. Pag-usapan natin yung bilang patapos, isa sa patapos na mga vlog natin sa 2025. Pag-usapan natin itong ginawa ni Bonjing Rimulya na sa pag-anunsyo na may kopya na siya ng warrant of arrest ng ICC laban kay Bato. Ladies and gentlemen, siguro hindi naisip ni Rimulya na pwede siyang makukulong sa ginawa niyang pagsisinungaling kung nagsisinungaling man siya o kahit meron pa kahit hindi pa nagsisinungaling ay pwede rin siyang makasuhan sa ICC under Article 70 of the Rome Statute dahil sa nag-cause ng administrative intervention sa proseso ng ICC. So, Leslie, magandang umaga. Sa kanyang pagsasabi na kampante siya na meron sa kopya, maaring totoo, maaring hindi, pero most likely ay hindi totoo. Sapagkat po, hindi magpapalabas ng warrant of arrest ang ICC kung kini-question pa kung may jurisdiction or authority ang ICC sa Pilipinas o wala. Yan po ang numero 1 question. Ngayon, pinipilit ni Rimulya na meron. So let us now explore. Baka pa lang maybe Attorney Nicholas Kaufman would be having that idea that if I were him, I would have filed a request to hold Rimulya in contempt for violating the procedures or administrative procedures of the International Criminal Court by saying that there was already that warrant of arrest issued by the ICC against Bato de la Rosa. And if it were true, then Rimulya was causing obstruction of justice. Why? It is because of his premature announcement, whether even if it is true, that caused Bato not to surface. And if Bato does not surface, then who should be blamed? Why Bato has never been arrested until now? Then no else can be blamed but only Rimulya. Sana, kung totoo ba yun, di na-aresto na sana si Bato ngayon kung talaga gusto niyong arestuhin. Di ba? Eh ngayon, ang problema nito is nag-anunsyo siya, parang pikibari ko nagbibiro naman na noon, mananakot at bigyan na ng problema si Bato. Si Bato naman, ito naman, kung ako lang tanungin siya, uto-uto si Bato nangyari. Kasi kung ako kay Bato, i-challenge ko yan, hindi ako magtatago. Lalabas ako, sisipot ako sa Senado at sabihin kong abogado ko na magsampa na kayo ng motion, panibago. Kasi pwede ka na actually dapat separate petition ito. Hindi yung old petition nila ni Attorney Israel Lido Torion. Attorney Torion, if you are listening to me, please think it over. Bakit hindi ka magsampa ng panibagong kaso specifically directed at the act of Rimulya of making a joke or whatever and compel him not to speak? And if it were, because even if it were true that there is already that warrant of arrest, then Attorney Kaufman must know that it is an obstruction of justice under Article 70 of the Rome Statute. Diba? Oh, dapat sana ganun na lang. As the ending vlog ko, one of the ending vlogs ko dito sa 2025, yun na nakita ko na dapat gagawin niya. Kaya masisisanti ito pag magpapadala ng arrest warrant ang ICC because of contempt, ay patay kang bata ka, Rimulya. Ikaw na rin magtatago. Kaka-arestuhin ka ni Bongbong Marcos? Papayag ba siya niyan? Of course, hindi. So ngayon, dapat gagawin ni Atty. Torion yan. Kaya i-message ko si Atty. Torion to explore the contempt. He must file a contempt proceedings
before the Supreme Court against Remulla. That is a contemptuous act. Tapos at the same time, si Attorney Kaufman mag-file din ng contempt proceedings or obstruction of justice against Remulla before the ICC. Ganon mangyari. Sa kaso naman ni Attorney Kaufman, he can do it by filing a request. A request to require Remulla to explain why he should not be cited in contempt for obstructing the proceedings of the International Criminal Court. Ganon din dito sa Supreme Court ng Pilipinas. Pwede rin makapagsampa si Attorney Torion ng kaso na contempt because it is contemptuous to lie. So ngayon, pag ang kaso ni Torion, if you are lying, then you are held in contempt. Pero para mapilitan si Remulla magpalabas, kung totoo man o hindi, ipapalabas niya. Diba? But then the problem of Remulla will be duplicated or multiplicated. Bakit po? Kasi bawal po sa ICC ang maglabas ng ICC warrant of arrest kung wala itong pahintulot. Only the ICC can issue the order to release the warrant of arrest. So ganun ang problema. So but right now, I'm still reiterating, Attorney Kaufman, I'm still reiterating the principle that is universal in all courts in the world, that the court does not issue warrants of arrest if the court is still saddled by the question of whether it has jurisdiction over the subject matter of the case. Dahil kini-question pa ni Digong ang jurisdiction nito, hindi pa pwede mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. That's it. So simple as that. So ngayon, hanggang dito lang aking vlog, ay bago matulog muna ako. At sasabihin ko nga that I am requesting Alvin and Tours to relay to Attorney Kaufman my message. And I will also message Attorney Torion para sa kaso niya kay Bato. Ganun ang kasimple po. So, ganun ang gagawin natin. Bahala sila. In the name of justice naman ako. In the name of what is law. I don't care kung ma-aresto si Bato. Basta totoo kung meron. Ganun lang kasimple. I repeat that it is premature or ignominious or irrational for the ICC to issue warrants of arrest against Bato or whoever other else when Duterte right now is questioning whether or not ICC has jurisdiction over all cases in the Philippines. Ganun lang ako kasimple. Ang ikakaso hindi ICC magkakaso si Kaufman po. Obstruction of justice under Article 70 of the Rome Statute. Ganun po. So Edwin Bon, panay ka naman po uli, Mr. Attorney, panay naman mali. Ay, paano mo nasabi na mali? Wala pa naman desisyon na. Bubo ka talaga. Greco Batista, good morning, boss Amo Manager Toto. Pa-shoutout sa akong di kalibre nga amigo na si Francis Antonio Marcos o si yang pet na si Casper. Naghagit sa imuha na mayaman challenge. Unsa bay mayaman challenge? Unsay buhaton? Paki-educate ako unsay anong gagawin pag tatanggapin ko mayaman challenge. Kung una hindi naman ako mayaman. Yan ang problema ko. So, Pastor Rodi Rabi, good morning. Seryoso po yan ang Angel Dadula. Seryoso po yung obstruction of justice. Tapos, Alexander Villas, good day po, Dr. Toto Casing, sobrang daldal ni Ombudsman Remulla. Exaggerated magsabi na may warrant of arrest na si Bato. Angel Dadula, Ombudsman is the man. The man? The man of lies. I disagree with you. He is the man of lies and she is a man so biased. Hindi nga niya iniimbestigahan si Romualdez, hindi niya imbestigahan si
Marcos na siya nag-utos na sa mga flood control. Di ba? Kung gusto niya imbestigahan for the purpose of filing the impeachment complaint, pwede niya gagawin. So, Haring Gangis, di nga nakulong ang mga buhaya, trilyones ang ninakaw. Yung pangako nila eh. Kaya kakanta na lang yan si no? Kakantahan na lang nila si Kiko at si Sharon. Kakantahan na lang nila si lahat ng mga na humahanap ng justice. Pangako sa iyo, ipaglalaban ko. Pangako na lang lagi. Leslie Abusado, Tang Siduying. Tama po. Brad, good morning. Happy New Year, Brad Dennis Kausing. My beloved brother. Okay, so yan lang po ang ating vlog sa ngayon. So, good morning, Asayas Riza. Rimulya, very unprofessional, very, very not to be ombudsman dapat. Burden lang siya ng government. Tama po kayo. If I were Sara, ipa-impeach ko siya pag ako na si Sara ang presidente. Kung ako lang si Sara, but I were not Sara. Desi Jaguar Jr. Si Francis Marcos na yan isang DPA ng gobyerno. Ganun ba? Roder Rabi, ay Ice Sel Matariman, Rimulya, the puppet man ni Bangag. Tapos Francine Siongko, Binyen Nati. Hi Doc Toto, watching from Ontario, Canada. Always watching your vlog. Thank you po, sir. Very educational. Missing my dad every time. As a lawyer pala si daddy mo. I watch you because he is also a lawyer. God bless you always. And happy and blessed New Year. Paki-regards ko. Send my best regards to your dad, Mr. Frank Shane Shunko Bininati. I want to talk to lawyers who are old, not the lawyers who are new. Dr. Kausing, you are always on our prayers 24/7. Salamat po, Pastor Rodi Rabi. Greco Bautista, ang iyong mayamang challenge pustoto kanang manghatag bugas, ay wala ko'y panghatag bay. Dila to organize sa mga nangangailangan. Ang minimum nimo hatag nga usa ka tulinada, di ko kaya, talo na ako. Ngayon pa lang, concede na ako, talo na ako. Hindi po kasi ako mayaman eh. Angelo Dadula, ano ba kasi ang ebidensya nila na nagnakaw si Marcos Jr.? Ang ebidensya po, mali-maleta. Sobra na pong ebidensya yun. Kapag sa pagpaniwala lamang ng tao ay sapat na yun na ebidensya. Pero kung dadalhin mo sa korte, well, ipresenta natin sa korte. Kailangan na dito si Saldico. Tsaka si Guteza. Diba? Tsaka yung si Mark Diskaya. Texay. At tsaka si John Paul Estrada na naghatid ng pera kay Marcos. Meron po ebidensya, Angel Dadula, meron po. Hindi po yan allegation. Unang-una, number one evidence po, Angel, siya ang pumirma ng budget law. Pag ikaw pumirma, alam mo yun, yung lahat ng mga flood control projects. Pangalawa, pagkatapos niya may pirmahan, siya din na nag-approve na ipalabas ang pera. Hindi nahingi ng go signal sa kanya, hindi nahingi ng approval. Hindi, hingi ng approval sa kanya. Pangatlo, maraming unprogrammed appropriations na nirelease. Ang mga unprogrammed appropriations ay dapat masusi na yan na may instruction si Marcos. And because marami pong unprogrammed, ibig sabihin na unprogrammed po, yung mga programa sa budget na hindi binigyan ng pera kasi kulang ang pera ng gobyerno. At the same time, what Marcos did was, I could also call as technical malversation. Kasi po, unang-una, nilabag niya ang konstitusyon na ang sino man ay walang karapatan magdesisyon kung saan dalhin ang pera, kung saang flood control dalhin, kung saang ilog dalhin, kung saang revetment, kung saang halimbawa farm to market roads. Hindi po pwede. Sabi ko, hindi pwede, makakasuhan ng malversation si Marcos pagkatapos niya maging presidente. So si Arn James Vlogs, pauwiin mo sir si Saldico para ma-prove nyo. Pagkaso na,
pauwiin yan. Pero kung ano lang, election purposes, sapat na po yan parang butante hindi boboto kay Marcos. Kaya nga bumagsak na nga yung negative na nga ang rating ni Marcos because of that eh. Ayaw niya ikumpronta yung mga ebidensya eh. Tapos dapat nga makulong yan, sobra-sobra ang pagbabali ng batas. Bending dalo sila eh. Tapos Edwin Von, niloko lang si Bato, natakot na tuloy. Natatawa din ako eh. Bakit siya natakot? Kung ako si Bato, hindi ako natatakot yan. Angelo Dadula, kung ganun pala, bakit walang nag-file ng ombudsman sa korte kung talagang matibay? Alam mo, Mr. Angelo Dadula, kapag si Marcos ang pag-usapan, dahil presidente pala siya, immune from suit siya, hindi siya pwedeng kasuhan. Okay? Pero tingnan mo, pag bumaba na yan, oras na bumaba yan pagka-presidente, katakot-takot na kaso at makulong ng habang buhay yan. Tapos Rodney Reby, Marcos Jr. is corrupt addict. Addict na? Mastermind on all food flood control projects. Tapos Rosana Cheese. Bonjour din po. Diams Vlogs, bakit si Sara sir may mga basehan hindi nakasuhan? Ang ebidensya po nila kay Sara, sinabi na ng Supreme Court na unang-una, pang-apat na reklamo, iisang beses lang masampa na reklamo ang sinumang impeachable officer. So, unang-unang dahilan yan kung bakit binasura ng Supreme Court. Pangalawang dahilan kung bakit binasura ng Supreme Court ay ang mga kaso na sinampa nila, number one, ay hindi pwedeng isasakop bilang impeachable complaint. Bakit? Kasi kagaya ng confidential fund niya bilang mayor, hindi po pwede isama yung mga nagawa na supposedly nagawa ni Sara sa panahon na hindi pa siya vice president. Kaya out na yon. Kaya yung mga tinatawag na bank account ni na akusasyon ni Trillanes ay hindi pwedeng isama dahil hindi pa siya vice president noon. Ano pang pwedeng isama? Ang pwedeng isama yung akusasyon na number one, yung nag-press conference siya sa kulungan ng House of Representatives nung hinuli yung kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez. Tapos sabi niya, nag-hire na ako ng isang killer na papatay kay Marcos at papatay kay Lisa at papatay kay si Romualdez, sakali siya mamatay. Ibig sabihin, mangyayari po yun yung pagpapatay kung siya ay mamatay. Ibig sabihin, kung hindi man lamang siya patay ni BBM, walang mangyaring krimen na nag-murder laban kay Marcos Jr., laban kay Lisa, at laban kay Romualdez. So, if that is so, nagiging bubo po yung mga abogado, lahat ng mga abogado ng mga nagsampa ng kaso na impeachment laban kay Sara dahil hindi po yan krimen. Ang krimen po sa ating revised penal code, yung may condition, ay yung condition kung tinatakot mo, halimbawa, pag hindi gagawin ng tinatakot, patayin mo siya. Pero itong kay Sara, kung gagawin mo, papatayin kita. Pero ito, yung krimen na murder na pwede ay threat, ang tawag dyan, grave threat, ay kung hindi niya gagawin ang pinipilit ng nagtitreten. For example, ang sasabihin ni Sara, kung ganito, kung paano siya maging krimen, o kung hindi ka mag-resign, papatayin kita. O yan, grave threats yan. Kung hindi ka susulat na baliwalain mo na yung lahat ng kaso laban sa akin, papatayin kita. Yan po ay grave threat. Pero yung usapin, dahil bakit grave threats? Dahil kung hindi gagawa, mamamatay siya. Kung hindi gagawa yung biktima. In this case, ang sinabi ni Sara, kung gagawin nila na patayin Sara, saka sila mamatay. Kaya walang krimen. Bobo naman ni Attorney Castro. Kwento bang kwento. Sabihin niya, threatening the president is a ground for disbarment.
Ay, ang hirap kasi sa gobyerno ni Bangag. Daming mga bubong abogado. Lahat sila bubong abogado. Oh, pati si Dino De Leon to na abogado rin, graduate sa UP. Pati si Jesus Palsis, graduate sa UP. Pati sino pa? Yung mga kumukontra kay Sara. Mga bobo sila lahat. Alam nila, hindi nila alam yung grave threats na may kondisyon. Patawarin ba na? Ang tawag namin, pwede man tawagin, punyeta. Ha? Punyeta, mga ano kayo, ano bang pangit man na tawagin ng bobo o ano. Pero wala akong makitang better word na mas decente. Pwede mo sabihin na hindi nila alam. Nakapasa kayo sa Barisam. Nag-aaral kayo ng criminal law. Isang libro naman pinag-aralan natin, revised penal code lang naman. Hindi naman pwede magbago ang batas kung kayo nagbabasa at ako nagbabasa. Pareho lang naman ang batas natin, di ba? Okay. So, yan po ang ebidensya. Ano pang ibang ebidensya na gagamitin laban kay Sara? Yung Mary Grace Piatos. Sa Mary Grace Piatos, sa kanilang argumento po ay nagnakaw si Sara dahil sa gumamit siya ng Mary Grace Piatos na resibo na Mary Grace Piatos daw ang tumanggap ng pera ng confidential fund. Ibig ba sabihin, ninakaw yun? Kasi totoo naman yan. Aaminin naman ni Sara na ganun nga nangyari. So, sa ganun pa pagsabi, nagnakaw na ba si Sara? For all you know, balikan natin ang nangyari sa Quadcom. Sa good government ni Joel Chua. Hanggang saan ang ebidensya napunta? Nandun lamang kay Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante La Chica. Ang dalawang ito po ay nagsasabi na ang pera ay napunta sa kanila. But nagtataka naman ako kay Joel Chua, bakit hindi nila tinanong ang dalawang army officer? Bakit hindi nila tinanong? Yan din ang tanong ni dating Justice Antonio Carpio. Siya mismo nagsasabi, point out na yun, bakit hindi nila tinanong? Ibig lang po sabihin, yung hindi nila pagtanong ay depensa na ni Sara Duterte yan. Bakit? Sabi ni Sara, hindi pwede kayo magtanong dahil confidential nga. Sikreto nga. Hindi niya pwede ilabas kasi that will be a threat to national security and a threat against the life of the informer. Naintindihan niyo pa ibig sabihin life of the informer? Halimbawa, huwag na tayo lumayo. Yung sa SAF 44 na namatay. Silang lahat po ay lumusob doon sa Mama Sapano para hulihin at patayin si Bin Laden, si Marwan, yung number 1 bomber, si Asia. Ngayon, binayad nila ni Noynoy doon sa katabi, sa tao ni Marwan para ibigay lamang ang kanyang cellphone number ay 60 million pesos. Kapalit ng cellphone number. Bakit? Cellphone number lang. Kasi may technology naman eh. Makukuha mo ang global positioning system kung saan siya. Kasi lagi siyang katabi ni Bin Laden, ni Marwan. Kaya yan ang example. So ibig mo sabihin nun, hanggang ngayon ba, ibibisto ba natin kung sino yung imailip na tao na nagbigay ng telephone number? Hindi. Papatayin din siya ng mga imailip yan ng iba ng mga kasi maglalabas na traidor sa samahan ng MILF. O ngayon, ito naman sa panahon kay Bin Laden naman, 2 CIA na babae ang nagtrabaho sa loob ng 10 taon nila tinrabaho bago nila mahagilap kung saan si Bin Laden. Along the way, isa sa ginawa nila ay nakahingi sila ng telephone number sa isa kung saan si Bin Laden mapupuntahan, matawagan, makontak. At ang kapalit ng telephone number na yun ay isang Ferrari. Binigay nila ng CIA. Ganon po yun. So maintindihan nyo na ganon pala, hindi pala pwede mabuksan, hindi pala pwede i-disclose. So kung hindi pwede i-disclose, hindi natin malalaman kung nagnakaw si Sara o hindi. Kung hindi natin malalaman na nagnakaw si Sara o hindi, absuelto si Sara. Ganon lang ho kasimple. So, do you understand na kung bakit absuelto si Sara? Na-analyze na po yan ng mga abogado niya. At kung bubong abogado niya, ako na mag-analyze para sa kanila. I will teach them the theory of the defense.
how to draft the defense. Kung ako magdepensa niyan, lahat ng taktika ituturo ko. O, yan ang masasabi ko po. Ha? So, ito naman pala si, ah, sabi, sino pa? Si Bernadette, you make me sick. Okay, look at your head. It's shiny like a dragon. Huwag ka naman mag-insulto, Bernadette. Ano nila, pang-insulto dahil kalbo ako, gano'n na ang tawag mo sa akin. Itong binigay ng Diyos sa akin. Ha? Bernadette? Are you a human being? Or you are just here to make ad hominems and attack me on my personality? Do not look at my head. Look at the content of what I say. Bernadette, I am pleading to you. Please, do me a favor by judging me on the content of the words that I utter, not on the shiny head that I have. Okay? Pakiusap lang po. Bosto to, nga nung gidisbar ka nila, gidisbar ako nila kay according to the Supreme Court, nag-publish man ako sa Facebook ng isang reklamo na hindi ko pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko naman eventually. But according to the Supreme Court, it was erroneous. At dahil may dati pa kong suspension, ay ginawa na Supreme Court, dinisbar na ako. So, pero ang rekomendasyon ng Integrated Bar of the Philippines para sa akin ay tapik sa balikat lamang. Reprimand lamang ako. Pero, ayan, ang Supreme Court, that is what they want. So, tapos si Angelo Dadula, puro lang kasi kayo aligasyon at akusasyon sa presidente. Hindi po yan aligasyon po, may ebidensya po yan, Angelo Dadula. Well, if you are an Ilocano, please, you are only destroying the race of Ilocano if you are defending BBM. Unang-una, hindi naman siya pure Ilocano. Waray naman ang nanay niya. Pangalawa, sinisira niya ang lahing Ilocano sa kanyang pagnanakaw. Ganun lang o kasimple lang yan. Please, do not be a loyalist. Be loyalist to law, not to any person. Kayo mga DDS, huwag kayo maging loyal kay Duterte. Maging loyal kayo sa batas. Ako, didepensahan ko lang sa Duterte sa ngayon. Noon, galit ako sa mga nangyari. Pero nung inaristo nila si Duterte, na dapat dito lamang, kung ako tanongin nyo, dito sa Pilipinas lamang siya dapat kasuhan. Pero nung inaristo nila na walang warrant of arrest galing sa ating bansa, o yung inaristo nila na hindi malang sinunod ang Article 59 ng Rome Statute na nag-uutos na sakasakaling aristuhin ninyo ang ICC accused, ay idaan ninyo sa inyong sariling korte at titingnan ng sariling korte ninyo kung tama ba ang warrant of arrest at dapat ba siya magpiyansa o hindi. Na hindi naman ginawa ng mga kaibigan mo dyan, mga idol mo, Angelo Dadula. So you must respect the law no matter how it hurts. Okay? That's why I'm fighting for Duterte because of the kidnapping that happened. Okay? So MJ, so you're talking about Bongbong Marcos been stealing. Yes, he's stealing. He's stealing. Siya ang nag-approve niyan. Hindi niya aprobahan niya kung hindi siya nagnakaw. Ganun lang ko simple. 2024, nagsalita siya sa kanyang suna, taking pride in 5,500 flood control projects. Tapos sunod na linggo, bumagyo sa Bicol ng bagyong Christine. Oh. Alam niya, siya ang nakawan dyan. At saka, ebidensya na si Saldico at saka si Marine Sergeant Gutesa at saka yung tauhan ni Saldico na si Mark Texay at saka si John Paul Estrada na taga Pangasinan na magtitistigo na sila mismo ang naghahatid ng pera sa bahay ni Bongbong Marcos at saka ni Romualdez. So, magbubulag-bulagan pa ba kayo dyan? Nakita nyo na mga maletang pera? Okay, nasa inyo yan kung magbulag-bulagan kayo dyan. I know you are just earning money from the troll budget of BBM kasi 50 billion ang budget niya sa mga trolls kagaya sa inyo. So makapagmaroon mag-Happy New Year na kayo ngayon kasi bibigyan kayo ng pera and because of you, pasalamatan niyo ako. Kaya kung hindi ako nagsasalita rito, ay wala kayong kita ng mga troll ni BBM tsaka ni Romualdez. Di ba?
Ganun ako kasimple yan. Tapos si Teresita, what do you mean when you said hitayi? Si Jomar Sobrehana, ikaw din bubo. That is your opinion na bubo ako. Pero but then, you must prove why I am bubo. I'm even speaking in English. Can you speak back to me in English? If you can, then I will salute you. But if you cannot, then I'll tell you that you're only a troll man. Hindi ka patrol man, kundi troll man. So, Arjam's vlog. Sa panahon ni PRD, mismo mga diskaya, kukunti lang po kinita ng diskaya. Andiyan na niniwala ka naman sa kwento nila. Pinakamalaking kita ng diskaya nung panahon na ni BBM. Tandaan mo, sa Ilocos Norte, ang mga contractor doon ay dalawa lang na main. Si Diskaya, lahat ng kumpanya ni Diskaya, at saka kumpanya ni Alcid, yung mayor sa Lawag City. Ha? Baka kwento kayo ng kwento, wala naman kayong ebidensya, di ba? Arjan James Vlog. So, Frank Shane, yung Beninante. Sabi nyo, gusto nyo makausap ang daddy ko because he is a lawyer. Kaso he is already in the loving arms. Ganun ba? Let us pray for him. Anong first name ng daddy mo, abogado? I must thank him because he is my senior. If not for him who went ahead of me, baka walang abogado sa ngayon. So honestly speaking, karumit daw niya si former President Marcos Sr. sa UP Padre Faura during that time. Hindi nga lang naging crony ni Apo Lakay ang dad ko, kaya hindi kami yumaman. Tama, I salute, the more I salute your father. But my dad became an associate sa law office ni Vice President Laurel. That's great. He must be a very, very good lawyer. Not only very good lawyer. Marian Gavales, makadutay din. No, it's not a makadutay. I am only makabatas. Pag ang batas, nilustay mo ang batas, kagaya ng mag-aristo ka na walang warrant of arrest na galing sa lokal na bansa, then that is kidnapping. And I assure you, the two Remulla brothers, si Boying at saka si John Vic, kasama si Gibo Teodoro, kasama si Eduardo Anyo, kasama si Marcos Lacanilaw, kasama si BBM, kasama si Nicolas Torre, kasama si Romel Marbil, ay masintensyan po sila ng kulong na habang buhay sa ginawa ng pagkidnapping. So, Renante Ray, ang anong mangyayari kay Sara at hindi naman si Bangag ang ang pumaga sa patayin si Bangag na hindi ni Bangag alam. Ay, wala yun. Siguro sana naintindihan mo yung paliwanag ko po. Hindi ko na po uulitin. Sana, balikan nyo lang po, i-replay nyo lang po. Hintayin nyo po mangyari. Ganon, sabi ni Teresita. Ganon ba? Pinagbantaan na agad na magnakaw. Bakit? Ano bang ibig sabihin pinagbanta na magnakaw? Wala po akong hindi ko maintindihan. Pasensya na po, Teresita, pakiulit po. Pakiklaro. Mani Kabanglan, gunggong tanga ka, buwisit ka. Yan po yung mga nagagalit. Yan po yung mga nasasabi ng mga taong talo sa debate. Kaya talo ka sa debate dito, Mani Kabanglan. Rosa Miranda, prove your allegations. Napatunayan na po ang allegations. Sino bang pumirma? Katibayan naman si BBM ang pumirma ng budget. Diyan naman ang presidente. Walang ibang pwedeng pumirma kundi presidente lang ayon sa ating constitution. Yan pa lang tapos ng laban. So Frank Zais, puro naman opinion ka lang, engineer. My opinion is based on law, Frank. How are you related to Attorney Manny Saiz of Naga City? Ang fiscal siya, nag-retire na. He is one of my subscribers, si Attorney Manny Saiz, Frank. Grico Batista, Bostoto, nga nung gidisbar ka nila, ikaw nang na-istorya ko na, no? Don't talk about Jesus because you're picking aside. Anong Jesus? Jesus Palsis? Attorney Jesus Palsis? Jesus ba yun? Kapangalan niya si Jesus. See, you have suspension damage.
and no good on your job. No, the the disbarment on me does not take away my intelligence in law. Ganun lang ho kasimple. Ang lisensya lang na wala sa akin, I'm still a lawyer by heart, by name, by the intelligence of my mind. Greco Bautista, pila ka years pa nang imabalik? Mga 5 years, pero nakatakbo na ng mga 2 taon. So 3 taon lang antayin ko. How? Now you're not mad at them. That's because you already got some money. I did not get any money from them, to tell you the truth, and you will die on this earth. God will curse you if you insist that I receive money. I did not receive any single centavo from Duterte. Imelda Baranda, isa kang loko-loko, bubbles. Puro kayo, wala kayong argumento. You lose in the arguments, in the debate, kasi wala kayong argumento. Puro na lang pang-personal ang sinasabi ninyo. Luisito Elegido, grabe naman manlait yan si Bernadette. Ang layo sa paksa ng sinabi niya. Ang kakaganyan kain ibang mga babae nakakalbo, baka nakalbo ka rin. O, di ba? At least natural, kahit kalbo, malinis naman ang konsensya ko. What is important is what can be found inside, and you can never see what is inside of my mind. Nawala akong kasuko ni mo, Tony, sa pag-respect ni mo sa nahitabo kay PRD. We have to respect the law. We have to respect the events. Mario Arsenal. Tapos Aldenisco, go sir, todo, Happy New Year po. Happy New Year to. Kahit yung mga naglait sa akin, Happy New Year din po. Sana maligaya po kayo sa mga natanggap nyo mula kay Bongbong Marcos, kay Romualdez. Agents Vlogs, wala naman pera, boss. Malita lang, paano naniwala? May lamang pera po yun. Hindi po ganoon kasi kasabwat nila si Saldico. Pagkasabwat ng sasalita, totoo na yun. Okay? Ang may problema ngayon, pagkasabot ng sasalita, gaya kay Saldico, ay ang burden of proof, ang may obligasyon na magpapatunay na hindi siya nagnakaw ay si BBM dahil nagsalita ng kanyang kasamahan sa pagnakaw. So Alfonso Babia, you are right, Toto, sa panlalait lang ang alam ni Bernadette kasi bayarang troll siya. Kita mo, nahalata ka tuloy, Bernadette. Naawa pa naman ako sa iyo. New Year pa naman ngayon. Renato Dalida, believe ako ngayon sa iyo, Tony. Salamat po. So, Buguk Aldinesco from Aldrin Escobar ng People's Journal. Ay, Coach Toto, kumusta ka na? Ay, si Escobar, ako kasi ang coach sa People's Tonight na team doon sa journal po ako. Editor pa ako sa journal. Salamat, Aldrin. Anjums Vlogs, mismo na nga si Diskaya nagsabi, kukunti lang po ang project nila ni Diskaya doon. Kukunti lang kumpara mo sa nakinita nila sa panahon ni BBM. Manny Kabanglan, gunggong ka. Ano lang masabi ninyo? Talo kayo sa debate? Bakit yun lang masabi nyo na may personal kayo? Jonar Gayo, tag-iyan naman, puro kasatsat, demanda ka ng, hindi po ako pwede magdemanda kasi may immunity from suit yung mo, idol mo na si BBM. At saka sa ombudsman, tingnan mo pag wala na siya, kaya ako kakasumim sa kanya. Anjams Vlogs, meron bang kidnap na may abogado sa tabi? Opo, kinidnap nila. Walang Miranda rights. Iba yung warrant of arrest, hindi kasama sa Miranda rights sa warrant of arrest. Kalukuhan ka naman. Warrant of arrest pag importante. Kaya ko ay arestuhin ko na ganun, hindi ka ba iyak? Junar Gayo, demanda ka na kalbo. US men, Doc, daming ang palaya sa comment section ninyo. Wilbert, lolo nimo, upaw. Okay lang kung upaw ang lolo ko. Ibig sabihin upaw kasi kalbo. Ano na ba kung kalbo? Wala akong magagawa. Kalbo ang ulo ko si Alpa, puro political addict kahit lantaran na yan ng mga ebidensya ng corruption. Ismin, I agree, Doc. Once an attorney, always an attorney. Ganon po yan. Ang utak ko po hindi nawawala bilang abogado. Si Alpa, puro kayo ad hominem. Puro kayo ad hominem Anjan's Vlog, sino magaling nyo ni Attorney Bueno? Mas magaling ako kay Attorney Bueno. Tell him that. Mas magaling ako sa kanya.
I can debate with him on whatever, kahit anong batas pag-usapan. Kaya pala, nawala lisensya, puro ka lang, ay hindi po yan. You are only saying it is heresy, but it's not. You are only saying without knowing anything about it. Frenial vlogs, grabe ang mga tao ka makapagsalita. Kala mo madami ring alam. Yaismin, anhin mo ang may buhok. Kung magnanakaw naman, tama. Anin mong buhok si BBM, may magnanakaw naman. Gaya ni Banga, gaya ni Romualdez, di ba? Gaya ni Saldico. Pero Saldico, at least umamin na ngayon. Andiam vlogs, just ignore sa topic. Okay lang po. Tito Soriano, good morning Sir Toto. Ang galing nyo mag-explain sa mga batas, malinaw po. Salamat po at naintindihan niyo po. Pacifico Bruno, Sir, kidnapping live, may abogado pang, ay hindi po, kahit may abogadong kasama, kidnapping pa yun. Mas lalong sumama ang kanilang parusa. Bakit may abogado na nga nakatabi, nangidnap pa kayo? Didn't you respect the lawyer beside him? At another case pa yan, yung disrespectful to the lawyer. The lawyer was in the performance of his official function. Sila ni Atty. Delgra. And yet, you tried to arrest. That is another crime. Sige lang, kausapin ko si Atty. Delga. Tesba, tama. Pablo Di Castro, hi. Miss Daisy, good morning. Katoto Kausing. Nag-research impeachment lang ang pwede sa press. Oo nga, impeachment lang pwede, walang problema. Bakit ka nagsabi na kakasuhan ko? Antayin mo na nila pagkatapos ng presidente. Dibodorian, puhon, attorney, puhon, Tiel pa, sinabi na nga ng ICC na labag sa batas yung pagpadala kay Duterte, sa ICC mas marunong pa kayo. In fairness naman, inaantay kong desisyon ng Supreme Court na magsasabi na kinidnap si Duterte. Ganun lang simple. Tesba, yung iba nakakatawa, narrative nila, tatanga-tanga, di nakadebate sa issue. Kaya gusto ko kahit sino kung gusto. Sino mang gustong abogado may kapag-debate sa akin, call ako. Kahit sino pa, ma-justice man siya, kahit sino pa, call ako. Mas gusto ko makadebate si Attorney Bueno, si Attorney si Dean Mel Santa Maria. Sino pang iba? Lahat, everybody who says otherwise. Magkipag-debate ako, hamon ko sa inyo. Kung okay sa inyo, live stream natin ang ating debate. Tapos maghanap tayo ng moderator. Jijak Sibar, Dol, nice job, mabuhay ka. Tapos the peasant, Idol, beer, puso mo. Huwag patulan ng mga bad comments. Watching from Israel. Okay po. By Ismin, sabi, Tori, hihilain pa niya si Tatay Digong, bastos pa. Ay, makukulong yan si Nick Tori. Tial pa, mismong ICC nga lumabag sa patakaran nila. Well, let us see. Kasi nag-vlog na ako na magsasampa ng kaso. Bukas, abangan yung vlog ko patungkol sa kidnapping, kung ano magresulta. At ang prediction ko ay ma-absuelto, papalayain ng ICC si Digong because of kidnapping. Hanggang opinion ka lang, opinion po yun ang basa ka ng skra. Oy, ang skra mo, ikuan lang yan, wala na yan, obsolete na yan, Edwin Abon. Ang binabasa ko, pati mga ICC na mga desisyon, mas matias pa yun. Yung skra po ay hindi na yung uso ngayon. Hindi ka kasi abogado, kaya kwento ka ng kwento, hindi mo alam pala. Lea Tampay, 50 years new nang tumawag mga nagnanakaw, hindi new naman na napakulong. Hindi naman na napakulong. Lods, may update ka kay Tatay Diggs. Bukas po pagising ko, mamaya pagising ko. Kidango Campo, sige, depensahan nyo mga admin na nagmagnanakaw. Siya pumirma lahat ng mga project niya, tapos sasabihin nyo wala siyang alam. Kalukuhan nga eh. Bernabe Maggalso, Sir Toto, tama mga sinabi mong batas ang pag-usapan. Saludo ako sa iyo. Salamat po. Lea Tampoy, slave kayo sa system. Okay? Magandang umaga po at maligayang bati. Happy New Year kahit sa lahat ng mga nagbasa akin. Happy New Year po sa inyong lahat.
Okay? Tayo po lahat ay Pilipino. Dapat nating liligaya tayo. Okay? Kahit one day lang, liligaya